Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 63 dating NPA at milisya sumuko sa Masbate. Nationwide trillion peso march sa November 30 pinaghahandaan na ng PNP. 6 na luxury vehicle sa Bulacan na impound dahil sa traffic violations. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 63 dating kasapi ng NPA at miyembro ng milisya ng bayan ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan sa isang seremonya sa Barangay Campana, Uson, Masbate nitong Nobyembre 19. 12 rito ay dating NPA at 48 miyembro ng milisya ng bayan mula sa iba't ibang bayan tulad ng Mobo, Milagros at Aroroy. Bitbit nila sa kanilang pagbabalik loob ang 4 na high-powered at 8 low-powered firearms na isinuko sa Task Force Masbate. Dumalo rin sa programa ang mga naunang sumukong nakatanggap ng Safe Conduct Passes na proteksyon laban sa pag-aresto. Ayon sa 9th Infantry Division, patunay ang mass surrender na humihina ang presensya ng NPA sa rehiyon at mas pinipili na ng mga dating rebelde ang kapayapaan. Naghahanda na ang Philippine National Police o PNP para sa nationwide trillion peso march sa Nobyembre 30 sa gitna ng patuloy na panawagan para sa pananagutan sa umano'y bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., gagamitin nila ang security template ng Iglesia ni Cristo o INC protest bilang batayan sa mas malaking kilos protesta. Tiniyak ng PNP ang sapat na tauhan, kagamitan, medical teams at koordinasyon sa LGUs upang mapanatili ang kaayusan. Babala ni Nartates maximum tolerance sa mapayapang protesters pero zero tolerance sa anumang kaguluhan. Nagpaalala rin ng PNP sa publiko na asahan ang trapiko, checkpoints at mahigpit na seguridad sa paligid ng mga rally site. Sa pagpapatupad ng mas mahigpit na batas trapiko, muli na namang umarangkada ang operasyon ng Land Transportation Office sa Bulacan, kung saan ilang mamahaling sasakyan ang nahuli dahil sa seryosong paglabag nitong Nobyembre 18. Na-impound ang Land Transportation Office ang 6 na luxury vehicle sa Marilao, Bulacan matapos mahuling walang nakakabit na plaka, gumagamit ng peking plaka at walang wastong rehistro. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya na kilala bilang totoong hulihan. Patunay umano ito na pantay ang pagpapatupad ng batas anong brand o presyo ng sasakyan hindi exempted. Pinaalalahanan din ng LTO ang publiko na responsibilidad ng bawat motorista na tiyaking kompleto ang dokumento at lisensyado ang driver upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga kalsada. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.